Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin yung pahayag po ng dating press secretary po ni PBBM, mga katambay, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Nagpahayag po about po dito sa walang kamatayang issue po ng ating Pangulo, lalong-lalo po sa droga na hanggang ngayon hindi niya po sinasagot. Ito po, komentuhan po natin ang pahayag ni Attorney Trixie, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. May komento ngayon ng isang dating opisyal ng Marcos Jr. government na nauugnay na issue ng illegal na droga kay Pangulong Bongbong Marcos. Si MJ Mandihar sa report. I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substances, first of all, if that's a crime, but the president is immune, all talk about that would therefore have to wait until such a time as you have evidence and you can file it in the appropriate proceeding at the appropriate time. However, if this is being raised as a health issue, we can assure the public that the president is in good health. There is no indication of any health-related repercussions of use of substances, illegal or otherwise. Ganito raw ipapaliwanag ng dating press secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tanong at hamon ngayon ng taong bayan na mapadrag test ang punong ehekutibo. Pero ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles, maraming factor kung bakit hindi ito sinasagot ng direkta ni Marcos Jr. Actually, I understand that they are ignoring it because it is in fact difficult to deal with. Mahirap pa, paano niya sasagutin yan? Either way, he will have to admit to previous drug use or he will lie. Kalat na ngayon sa social media ang sinasabing pre-operations report ng PDEA na tumutukoy kay Marcos Jr. bilang subject sa isang drug operations Marso taong 2012. Ang PDEA itinanggi naman ang mga dokumento na pinalitaw ng political vlogger na si Maharlika na critical din sa administrasyon. Pero ani Cruz Angeles, ipit na ipit si Marcos Jr. kahit sa anumang anggulo tingnan sa issue. Pag pinag-usapan niya yun, then it will open up. Are there any repercussions to those previous drug use? And that now becomes a health issue. And the health issue is a matter of public concern. So mahirap talaga yung position nila. And ignoring it might be the only answer for them right now. Maging ang dating Executive Secretary at Chief of Staff ni Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, drug test din ang hamon sa Chief Executive. Mismong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang galing ang kumpirmasyon na nakita niya noong mayor pa siya ng Davao at kahit noong presidente ito na talagang may mga dokumentong nagtuturo kay Marcos Jr. bilang drug user. Paano mong cocaine ngay sige mo nag-agas. Sige sige, kumito na lang. For demonstration only. Pili ko bangag ha. At ngayong may mahigit 13 billion pesos na halaga ng shabu na nakumpiska sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas sa mga otoridad, maniniwala naman kaya dito ang taong bayan. Kayong mismo ang Pangulo ng Bansa ay hindi mismo direktang masagot kung siya rin ba ay may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Napakaraming butas. You mean to say a 13 billion worth of shabu na haul no, na dinadala ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resback, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. For us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for. What's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Unless some action is taken, di ba? Yes, mag-snowball yung issue and people are starting to clamor for it. Tapos kung maingay na, nayuyugbog na sila and the refusal to acknowledge even the question will now become a matter of his own security, the security of tenure. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mon. Yun nga po ang mabigat, mga katambay. Talagang malulubog talaga sa issue ang Pangulo po natin na si Bongbong Marcos Jr., mga katambay. Kasi po talagang lalala po ng lalala. Araw-araw po talagang hindi po mawawala ang issue sa kanya, lalo kung droga na po ang napag-usapan. Katulad po niyan, nagkaroon po ng malaking sinasabi nilang
raid o nahuli na humigit kumulang na 2 tonelada o 2 ton na hindi naman naniniwala, sabi nila mga Pilipino, na nagkasya sa van na wala naman sa capacity ng van na pwede siyang kargahan ng 2 tonelada dahil yung van limitado lang ang pwedeng weight limit ng isang van. Kaya medyo questionable po ang raid na yon, mga katambay. At sabi rin ni Maharlika, yung droga na yun mga hindi na raw pwedeng gamitin, mga katambay. Mga expired na. At kulang pa raw yun. Malaki na raw ang bawas nun, mga katambay. Yun ang sabi nila. Kaya nakakalungkot lang. Sa kabila po niya, pinaliwanag ni Attorney Trixie na talagang maiipit at maiipit ang Pangulong Marcos. Talagang kanyang ginagawa na lang ay pananahimik. Pero habang siya'y nananahimik, lalo siyang nababaon. Nababaon po siya, mga katambay. Dahil ang mga Pilipino, hindi na mawawala yung issue na kinakabit sa kanya, lalo pagdating sa droga, mga katambay. Kahit anong gawin ng Pangulo, sabihin natin na daanin pa sa ibang issue para mawala lang sa kanyang ikabit o ang issue na droga, hindi po mawawala mga katambay. Bakit kanyo? Laganap ang droga sa Pilipinas Di ba? Gada droga ang pag-uusapan, laging masasama pangalan ng Pangulo. Di ba? Kaya napakabigat po ng sitwasyon ng ating Pangulo ngayon, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, isa lang ang solusyon. Kung talagang hindi siya gumagamit, mga katambay, napakadali niya pong patunayan yun. Kaya lang, pinagtatagal ng Pangulo na sabi nila, talagang may tinatago ang ating Pangulo. Saka isa rin na problema po yan dahil kailangan malaman ng taong bayan ang kalusugan ng Pangulo. Kung siya ba unang-una nasa maayos na kondisyon at isa pa, sinasabi ni Atty. Trixie, hindi ba siya gumagamit o wala siyang gamot na bawal lalo sa kanyang katawan dahil siya ay Pangulo, kailangan siya ay malinis, di ba? At talagang walang bahid, kung tutuusin, walang bahid lalo sa droga, mga katambay. Kaya ito po, sa mga darating pang panahon, araw, hindi po tatantanan po ng issue na droga. Lalo po ang ngayon po nagiging number 1, kritiko na po ng pamilya Marcos, si Maharlika. Halos araw-araw na po si Maharlika talagang binabanatan at talagang wala pong magawa ang administrasyon kay Maharlika dahil hindi rin naman nila masagot ang banat ni Maharlika. Ganon din po ang iba pong anchor katulad po ni Dr. Badoy at nandiyan din po si Ka Eric na talagang tinutuligsa ang Pangulong Marcos pagdating sa droga, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang, mga katambay. Isang Pangulo natin na sinasabi nila na napakatapang sa China, pero pagdating sa kanyang issue, lalo sa droga, bahagang buntot ng ating Pangulo. Hindi niya sinasagot at walang tapang na sagutin at hamunin ang mga humahamon sa kanya. Hindi niya pinapatulan ng humahamon sa kanya na magpa-drug test ka na magkaalaman na tayo, Mr. President. At kung ikaw hindi user at hindi ka gumagamit ng cocaine, malalaman po yun sa drug test. Lalo kung gagamitin sa buhok na tayo kukuha ng test, mga katambay, o kaya sa dugo. Di ba? Napakarami na pong pamamaraan ngayon ng ating medisina, para talagang ikaw maklaro, lalo pagdating sa drugs o droga. Di ba mga katambay? Kaya yan po ay kababagsak ng pamahalaan ng ating Pangulo, ang kanyang administrasyon, na ikabit mo sa isang presidente. Ang nasa likuran mo ang issue sa'yo, droga, kasama na mga korupsyon, di umano. Dahil laganap din ang korupsyon, di umano sa gobyerno ngayon, sabi nila. At ang kahirapan pa, sobrang kahirapan na hindi rin na susolusyonan. Ang kawalan ng trabaho, hindi na susolusyonan.
Tapos meron pa problema na magkakaproblema pa ng malaki ang pamahalaan pagka tinuloy yung style ng Ukraine at style ng Hamas at sa Israel na gusto tapusin ang problema sa giyera. Patong-patong po ang magiging problema ng Pangulo, mga katambay. Ni wala pang solusyon na gagawa ang ating Pangulo sa ating bayan, mga katambay. Yung mismong personal niyang buhay at nalalagay sa alanganin, hindi pa rin niya ma-resolba kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Di ba? Dahil nagtataing ang kawali ang ating Pangulo, lalo sa isyu sa kanyang kalusugan at sa kanyang sinasabing bawal na bisyo, di umano, na dapat ay patunayan. Napakalaki na ng problema ng Pangulo. Walang magawa, magdadalawang taon na. Ganun pa rin ang problema nating may hirap. Napakataas ng bilihin, gasolina, kuryente, tubig, pati sa telepono, Ano pa, napakarami pang iba. Baka sa susunod, pati hangin na nilalanghap natin, pabayaran na rin ng gobyerno, mga katambay. Dahil lahat nagmamahala na. Anin pa natin yung hangin na pag tayo nasa ospital, oxygen, talaga may bayad yun, mga katambay. Ang sinasabi ni Kamanong, yung nilalanghap natin sa labas ng bahay natin, baka pabayaran na rin ng pamahalaan. Wag naman sana kasi yung hangin na binubuga ng air condition, binabayaran natin yung mga katambay dahil sinasaksak natin sa kuryente yun. Di ba, mga katambay? Kaya itong payo ni Attorney Trixie na dating press secretary, sa tingin ko hindi naman din gagawin ni Pangulong Marcos dahil kung siya talagang malinis sa tingin ni Kamanong, talagang prosigido yan na gawin lahat at hindi na po pagtatagalin ang issue ng droga lalo sa kanya at sa kanyang pamilya. Anytime yun, kung sa tingin ni Kamanong, wag naman sana, may tinatago. Talagang napakahirap na, napakahirap kasi yan yung droga pagka ikaw user niyan. Napakatagal pa naman mawala niyan, di ba mga tambay, sa katawan natin, di ba? Lalo sa hair, napakatagal mawala ang droga. Lalo kung ikaw gumagamit pa rin. Yung mga matagal na ngang nagbagong buhay, gumagamit nahandun pa rin pag tines mo yung pang dire-diretso, sabi ni Maharlika. Pag si Maharlika ang pinakinggan natin, talagang hindi tumitigil kakadroga ang First Family. Sabi ni Maharlika, mga katambay. Kaya abangan na lang natin kung kailan mapipikon ang presidente at patulan lahat ang humahamon sa kanya magmula sa dating presidente Duterte hanggang sa mga sekretary, hanggang sa media, hanggang sa social media. Maraming hinahamon ng Pangulo na magpa-drug test ka na, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po ang komento nyo sa nangyayari po sa ating Pangulo na hanggang ngayon nagtataing ang kawali sa issue sa kanya, lalo sa illegal na gamot o droga o cocaine, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po muli na mahalin natin ating bansa. Siyempre, tiis-tiis lang. At may darating pang pagbabago at babangon tayong muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.